Magandang gabi po sa bawat isa. We welcome you again sa ating pong live stream. It's September 22 po. It's Wednesday. It's our prayer meeting. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at lagi po tayong nagkakasama sa ganitong oras upang mag-aral ng mga banal na salita po ng Panginoon. Sige po, kung meron po tayong Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa unang libro ng Biblia. Walang iba kundi sa Genesis po. Genesis chapter 6 from verse 5 after verse 8. Genesis 6 from verse 5 after verse 8. Sumabay po tayo na magbasa ng salita ng Panginoon. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclinations of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and so his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe up from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I had made them. Last verse, verse 8. But Noah found favor in the eyes of the Lord. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Taas po natin ang ating mga kamay na nagsisimbolize ng we agree and we surrender sa ating Panginoon. Amang banal, salamat sa araw na ito, sa gabing ito. Ang iba'y galing pa kami sa trabaho, sa pag-aaral, sa gawaing bahay, sa kung ano-ano. Kahit kasabay namin ang balita, ang news, sabay namin ang karamihang nagluluto sa ganitong oras. Pero nandiyan ka, kasama ka namin na mag-aral ng iyong salita. Basbasan mo ito. Hawiin mo ang magulong isip, ang problema, ang kung ano-anong mga bagay na gumugulo sa amin. Hayaan mo sa mga oras na ito, sa mga banal na oras na ito, ay para sa iyo lamang. Salamat po. Ikaw ay mabuting Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po tayo ay magsabing, Amen and Amen. Amen. Thank you, Lord. Our topic for this night is entitled, Wickedness in the World. Ang kasamaan ng mundo. Siguro, panahon pa po ni Noah. Kung binabasa po nyo, almost chapter 6 lang po ito, kagagawa lang ng mundo. Nagkasala ang tao. Dumami at dumami ang tao. At dito, nakita ng Diyos kung gaano kasama ang kasamaan ng mundo. At sa verse 5, para bagang sinasabi ng Panginoon, ano itong ginawa ko? Ano ito bang nagawa ko? Sabi niya, especially sa tao, dahil sa kasamaan ng tao, He regret that I have made them. Kumbaga sa Tagalog, pinagsisisihan ko na ginawa ko ang tao. Di ba? Marami sa atin, oy, ang cute-cute ko. Oy, ang galing-galing ko. Oy, magaling ako. Pero God regret na ginawa niya ang tao. Dahil po saan? Sa kasamaan nila. Na patuloy na pinipilit ang gusto, patuloy na makalaman na paggawa. Na kung makalaman ang paggawa natin, siyempre, ang hindi nasusunod, ang gusto ng Panginoon. Pero dito sa verse 8, sa lahat ng henerasyon sa panahon ni Noah, Noah found favor in the eyes of the Lord. Isipin mo yun. Sa panahon niya, sa henerasyon ni Noah, na sa dinami-dami ng tao, nakita ng Diyos si Noah. Now, kung sa chapter 5, verse 32, tingnan nyo ang edad ni Noah. 500 years old na si Noah. Isipin mo yun. Ilang taon ka na ba ngayon? Si Noah, 500 years old at tinawag pa ng Panginoon. Inutusan pa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa verse 9, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man. Anong qualification ni Noah? Righteous man, matuwid, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Yung word again, nung sinabi, walk faithfully, lumakad tayo ng matapat sa Diyos. Now, faithfully, you walk faithfully, isang direction. Kung saan patungo ang Diyos, doon ka rin.
Hindi nung, Lord, dito ka muna. Marami akong gagawin sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa aking mga gustong asikasuhin sa mundong ito. Diyan ka lang po. Now, aminin man natin o hindi, marami po sa atin, ginagawa ang Diyos na parang bagay lamang. Pag kailangan, pag may emergency, puntahan ko ang Diyos. Pero sa totoo lamang, parang maraming tao po, hindi binibigyang halaga ang direksyon na paglakad ayon sa Diyos na may katapatan. Again, ang definition po, you walk faithfully with God, kung saan lumalakad ang Diyos, kung saan patungo ang Diyos, doon ka rin. Hindi salisi. Hindi nung kanya-kanya. Dito ako, Lord, diyan ka. Walang pakialamanan. Diyos kita, pero wag mo akong pakikialaman sa aking mga plano. Maraming ganun tao. Hindi nila sinasabi, pero ganun ang ginagawa nila. Lord, diyan ka lang. Kilala lang kita pag may kailangan ako, pag may ganito, pag may ganyan, kilala kita. Pero nakalulungkot, ganyan talaga ang tao. Kaya sabi ng Panginoon kay Noah, He walked faithfully with me. At dito, sa verse 10, meron siyang 3 anak, si Shem, Ham, at Japhet. At sinabi ng Diyos kay Noah, sa verse 13 ng chapter 6 ng Genesis, sabi dito, So God said to Noah, I am going to put an end to all people from the earth is filled with violence. Tatapusin ko na ang tao. Dahil they are violent. At sabi sa verse 14, 500 years old na si Noah, ha? So make yourself an ark of express. Sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng arko, Noah. Now dito, very specific ang Panginoon. Ano gagamiting mga materyales? Gano ang sukat nito? Ganyan po ang Diyos. Hindi siya bara-bara lamang. Kaya minsan maraming tao naliligaw ng landas. Nalulungkot. Bakit nangyari ito? Bakit ganyan? Kasi nga, pinipilit at pinipilit ng tao ang gusto niya. Now, kaibigan, kapatid, kababayan, unahin mo ang gusto ng Diyos at sasabihin ko sa iyo, ang ganda-ganda ng gagawin mo sa buhay mo, sa pamilya mo, sa iyong mga pangarap pag lalakad tayo ng matapat ayon sa Panginoon. Kaya ginawa po ito ni Noah. Yung sukat, yung materyales, yung gagawin niya, yung isasakay niya sa arko, ang laki-laki. Now, kung hindi po nyo alam, si Noah ay 500 years old, natapos po ang arko, 600 years old na siya. So, 100 taon. Gano'ng katagal ka na bang may trabaho? At marami akong nadidinig, sawa na sila sa trabaho nila, pagod na sila. Ganito lang, araw-araw, gising, takbo, pagod na. Kaya ang bukang bibig nila, pagod na ako. Now, si Noah po, at the age of 500, gumawa pa ng arko for 100 years. Gano'ng katagal ka na ba sa trabaho mo? At pagod ka na. Si Noah, every day, gumagawa siya yung order ng Panginoon na arko. At sabi pa ng Diyos kay Noah, magsakay ka dito ng pares na mga hayop, mga ibon, ng kung ano-anong gumagalaw sa mundo, isakay mo dito sa arkong ito. Now, in verse 22, I like verse 22 ng chapter 6. Sabi dito, Now Noah did everything just God had commanded him. Ginawa lahat ni Noah ang lahat ng inuutos ng Diyos. Tingnan mo kung paano tayo manalangin, di ba? Lord, ingatan mo ako. Lord, bigay mo sa akin ang mga pangangailangan. Lord, pamilya ko. Lord, trabaho ko. Lord, ganito, masakit siyang ko. Lord, masakit ulo ko. Lord, ganito. Puro ganon. Kasi ninyo, sino ang boss? Tayo. Tayo ang nag-uutos sa Diyos lagi. Para bagang hindi siya Diyos eh. Para bagang sinasabi natin lahat ng problema natin, lahat ng gusto natin. At dapat gawin ito ng Diyos. Hindi po ganon. Katulad po ni Noah, kung aalamin natin, pahiram lamang itong buhay na ito at dapat ang nasusunod ang Diyos, ang nangyayari, ang kalooban ng Diyos. Kaya si Noah, ang ganda ng sinabi ng Bible at verse 22 ng chapter 6. Now, Noah did everything just as God commanded him. Lahat ng inuutos ng Diyos, ginawa ni Noah. Wala ako ditong nabasang nagreklamo si Noah. Sana, Lord, utusan mo lang ng mga bata dyan, yung mga may kaya pa. Dito lamang ay nagsasabi ang Diyos, siguro sa trabaho, merong tayong retirement, no? Dahil sa edad.
Pero alam po ba nyo, sa gawain ng Diyos, ano man ang edad, ay pwede tayong gamitin ng Panginoon. Walang retirement sa gawain ng Panginoon. Walang retirement sa kalooban ng Diyos, sa gustong mangyari ng Diyos. Kung ano man ang edad mo, bata ka man, young people ka man, o may edad ka na, pwede kang gamitin ng Diyos. Sabihin mo ka sa katabi mo, pwede kang gamitin ng Diyos. Amen. Basta may oras ka. Sabihin mo, oy, ako, Lord, dami, very busy ako. Kaya nga kung merong department ng mga bata, may department ng kabataan, may department ng kananayan, mga department ng mga tatay, dapat rin may department tayo sa mga bising tao. No, bising tao. Lagi ang bukang bibig, busy ako, sorry. Ako, dami kong ginagawa, sorry. Busy. Dapat may department tayo sa mga bising tao. Now, dito po ang dapat nating idiin. Gaano man ang ating ginagawa, ang ating mga tinatakbo, ang ating mga prioridad, dapat po, anuman ang gusto ng Diyos, siya dapat ang masunod. Sabi mo nga sa katabi mo yan, dapat ang Diyos ang masunod. So, sabi po dito sa chapter 7 na po tayo, so Noah, go into the ark, and the whole family, because I have found you righteous. Kaya dito, kung tatalog po tayo ng chapter 7, at the age of verse 6, 600 years old na si Noah. Isipin mo yan, 100 years niyang ginawa yung arko. Sabi ko, Lord, kung ako ba si Noah, matatapos ko ito. Yung matutulog kang gabi-gabi, may ginagawa ka sa arkong malaki. Sabi nga po ng mga expert, yung arko daw po ay kasing lawak ng football field. Ganun kalaki. Tapos ang taas pa. Kasi nga halos lahat ng hayop ilalagay mo dun eh. Pero hindi man lang nagre-reklamo si Noah. Hindi siya katulad natin na hindi pa nga sumusunod, nagre-reklamo. Diba? Ang daming reklamo ng tao ngayon. Nung iba'y okay ang vaccine, nung iba ayaw ng vaccine, nung iba'y ayaw lumabas, nung iba labas ng labas, nung iba kung ano-ano ginagawa. Pero purihin po ang Panginoon. Ang dapat pa ring masunod ay ang Diyos. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ikaw, hindi sino pa man, kundi ang Diyos ang dapat masunod sa atin. Now, sabi ng Diyos, sinabi rin niya na uulan, babahayin ang buong mundo. Diba tayo sa Pilipinas ay pag ilang oras na tuloy-tuloy at malakas ang ulan, talagang baha-baha na sa ating mga kalsada. At dito, sinabi rin, pagdating ng isang linggo, sabi sa verse 4, 7 days, papadala ako ng ulan. At sinabi rin ng Diyos kung gaano katagal ang ulan. Sabi niya, 40 days at 40 nights, uulanin ang buong mundo. And I will wipe from the face of the earth every living creature I've made. Buburahin ko lahat ng ginawa ko. So, pamilya lamang po ni Noah ang talagang may passport na makapasok sa arko. And I don't know, hindi naman po sinabi dito kung may tumulong na gumawa ng arko. Pero I do believe may tumulong dahil ang bibigat po ng kahoy doon. Kahit may anak po si Noah, dapat kailangan po nila. Pero hindi po sila pinapasok sa arko. Siguro pinagtatawanan si Noah dahil apakalaki ng arko na ginagawa niya. Kahit magtawa-tawa sila, patuloy pong sumusunod si Noah sa Diyos dahil alam niya kung ano ang plano at mabuting plano ng ating Panginoon. So, nangyari nga po, after 100 years, ano pa trabaho ni Noah? Magdadala po siya ng hayop na pares sa arko. Isipin mo yun. Gumawa ka na ng 100 years para lamang sa arko. Tapos ito pa trabaho mo, ha? Kumuha ng mga hayop na pares at ilalagay mo sa arko. Ako, wala pa ring reklamo si Noah. Tuloy pa rin siya. Yes, Lord. Yes, I want to obey you, Lord.
Kaya imagine that, 100 years mong gagawin. Tapos ito pa ang mga hayop na ang ilalagay mo, ang dami-dami ng pinapapasok mo sa arko. Andiyan pa yung mga pagong na umaandar mag-asawa, ang tagal-tagal, tapos susundan pa ng susod. Ako, init lalo ng ulo, ang tatagal umakyat ng arko. Pero wala ka man lang nadinig kay Noah, ayawan na. Salamat sa Diyos, hindi po tayo katulad ni Noah na madaling umayaw. Madaling magsabi, Lord, ginawa ko na lahat, pero walang nangyari, ayoko na. Maraming ganon. Parang napitik lang konti ng pagsubok, napitik lang konti ng kung ano-ano, ayaw na tayo. Marumi at masama ang mundo, pero naghahanap pa rin ng Diyos na matuwid ng tao dito sa mundo. And I do believe with all my heart, ikaw na nakikinig sa iyong pagsunod sa Panginoon, sa ginagawa mo bilang Kristiyano, ikaw ay pwedeng tawaging matuwid na tao. Sabi mo nga sa katabi mo, matuwid na tao. Kung susunod at magiging prioridad natin ang kalooban ng ating Panginoon. Now, ito po ang gusto kong idiin in verse 16. The animals go in, were male and female in every living thing, as God has commanded Noah. Then the Lord shut him. He shut the door. Ito po, lagi ko pang inuulit. May pintuan na pwedeng buksan ng Diyos at walang sino man ang pwedeng magsara. Meron ring pintuan na pwedeng isara ng Diyos at walang sino man ang pwedeng magbukas. Lagi ko pong sinasabi, ang langit nakabukas ngayon ang pintuan. At I'm sorry to tell you, hindi forever nakabukas ang langit. Isasara ang langit one day. Sabi yan ng Diyos. Kaya, sino ang nagmamahal sa Diyos? Sino ang naghahanap ng kalooban niya, ang kanyang katwiran? Yun ang papapasukin sa langit. At one day, isasara ang pintuan ng langit. Kaya kaibigan, kababayan, lumapit na tayo sa Diyos habang bukas pa ang langit. Dahil, isasara yan one day. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa buhay, sa pamilya ni Noah, na kahit anong tindi ng pagsubok na dumating kay Noah, mga itututos ng ating Panginoon, ay patuloy po siyang kumilos at sumunod sa Panginoon dahil alam niya na may magagawa ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Hallelujah. Ang sitwasyon po natin ngayon ay masasabi natin wala namang pinagkaiba yung panahon ni Noah. Sabi nga ng Bible, habang papalapit at papalapit ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, ang tao ay ang masama ay lalong sasama. Ang matuwid ay lalong magiging matuwid. Kaya, saan ka man doon? Kilala mo sarili mo. Kilala mong na hindi pwedeng lumipas ang buong isang araw na hindi man lang binubuksan ang salita ng Panginoon. Yun dapat pong gawin natin. Kung babad na babad ka sa panalangin, dapat pantayan mo yan, yung panahon na pag-aaral ng salita ng Diyos. Balansehin po natin ang buhay natin, ha? Huwag lang puro panalangin. Mahalaga, very powerful ang prayer. Pero naiiwanan lagi po ang pagbubukas ng salita ng Diyos, ang pagbubulay-bulay ng kanyang salita. There's power in the Word of God. Kaya, ang gusto ko lamang pong idiin, yung binaha ang tao at namatay ang halos lahat ng tao, maliban sa pamilya ni Noah. Nagpadala po ang Diyos ng rainbow afterwards. At ang maganda po sa rainbow, yun ang pangako ng Diyos. Hindi ko na muling gagawin ito. And that is to be remembered. Kaya every time you see a rainbow, yun ang palatandaan. Hindi na niya gugunawin ang mundo ng baha. Yan ay pangako ng Panginoon. At magmula nung kay Noah hanggang ngayon, sa ating henerasyon,
ay hindi talaga nangyayari na. Itong bahang buong mundo ay babahayin. Now, ang gusto ko naman mangyari sa iyo, ang buhay mo, ang baha ng pagpapalang dumating. Ang kagalingan na ibinibigay ng Diyos, ang pumunta sa iyo. Ang kapangyarihan niya, ang makita in these last days of our Christian life. Hindi po niya babalikan ang mahinang Kristiyano o mahinang simbahan. Ang babalikan ng Diyos ay mga Kristiyanong naging matatag. Lumapit at naging matatag at nagwagi sa buhay na ito. Kaya yung katabi mo ngayon, yung mga nakikinig sa inyo po, na karamihan po sa inyo hindi ko naman po kakilala. Pero salamat at kayo po'y kasama namin po dito sa live stream na ito na ang gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, ang pwede ko lamang pong maipagyabang sa inyo. Ang Diyos nating mabuti at napakabuti. So as we walk before the Lord, kung saan siya lumalakad, doon tayo lalakad. Kung ano gusto ng Diyos, doon tayo. Kung ano ayaw ng Diyos, ayaw rin natin. Dahil mahal natin po ang Panginoon. Kailanman, hindi niya tayo iiwanan. Kailanman, hindi niya tayo pababaya. Tayo po'y mananalangin. Taas po natin ang ating dalawang kamay po muli. Huwag kang mahiya. Taas mo yan. Afterwards, if you want to have a note po mamaya o kaya may mga prayer request kayo, ilagay lang po niyo dyan sa comments. At marami pong mananalangin sa inyo. I'm telling you. Huwag kang mahiya. Ano man yan na alam mong kailangan ng panalangin, ipapanalangin ka po natin. Naniniwala tayo, ang nilalapitan natin na Diyos, hindi bingi, hindi patay, hindi Diyos na makapangyarihan, Diyos ng himala. Yun ang expertise ng Panginoon, himala. Kaya kung gusto mo ng himala ngayon, bibigay niya yan. Sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong pag-aaral, dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Amang banal, salamat sa iyong salita ngayong gabi na ang daming makasalanan nung panahon ni Noah at isinara mo ang pintuan para sa kanila. Pero nakita mo kay Noah ang pagiging matuwid na laging lumalakad at sumusunod sa iyo. Sa panahon namin, sa henerasyon namin, marami ring tao ang pinipilit ng gusto nila. Akala ang kaligayahan ay sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga kagustuhan. Pero ang dulo'y kapahamakan at kalituan ng buhay. Nasa sa iyo ang totoong kapayapaan. Nasa sa iyo, Panginoon, ang totoong tagumpay na hinahanap namin sa buhay na ito. Gawin mo kaming katulad ni Noah na hindi umaangal, na hindi magtatanong kung ano pa man, kung hindi susunod at susunod sa iyong kalooban. Sapagkat ang pinakamagandang buhay ay yung buhay na lumalakad sa kalooban. Patuloy mong hawakan ang aming kaibigan, ang aming mga minamahal, ang aming mga kababayan na patuloy na nanonood ng live stream na ito. Panginoon, we believe in your miracle. At hayaan mo sa aming pagsunod at pananalig sa iyo, sundan mo ito ng iyong himala sa amin. Ang mga naguguluhan ay bibigyan mo ng kapayapaan, may mga karamdaman ay bibigyan mo ng kagalingan, may mga bayarin ay bibigyan mo sila ng provision, ng pambayad, dahil ikaw ang Diyos who provide for all our needs. Lord, again, we are praying for our nation. Panahon na po ng campaign, panahon na po ng karamihan na nagsisiraan. Pero ayaw namin na magkaroon ng mga opisyales na hindi mo kalooban. Kahit malayo pa ang Mayo for next year sa aming eleksyon, ngayon pa lamang ay binababad na namin ang Pilipinas sa iyo, O Diyos. Ang dami mong pangako, ang daming mga prophets na nagsasabi, in the last days ay may gagawin ka sa Pilipinas. Hindi pa rin kami mawawalan ng pag-asa dahil ikaw ang magsasalita sa aming bansa. Iluklok mo, Panginoon, ang mga taong kalooban mo lamang.
Kaming mga boboto, Panginoon, kausapin mo ngayon pa lamang kung sino ang dapat naming maiboto, Panginoon. Salamat dahil napakabuti at napakabuti ng aming Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing, Amen and Amen. Again, salamat po. At lagi po kayong may oras na sumama po sa amin dito sa live stream. Sige po, huwag ka pong mahiya na sumulat, mag-comment yan kung paano po ginagamit ang live stream na ito sa iyong buhay. At kung meron ka pong mga prayer request, huwag ka pong mahiya. Huwag kang matakot. Just write it. At maraming mananalangin po sa inyo. Dahil kung sama-sama tayong nananalangin, sama-sama tayong nagbubulay-bulay ng kanyang salita, nako, ang kasunod niyan ay himala na ng Panginoon. Hallelujah. Again, I'm Pastor James Lagasca, and you are watching the live stream of the Light of Life Foursquare Church. Again and again, the Lord loves you, and the Lord cares for you. Magandang gabi po. Sweet dreams. The Lord bless.